Kamusta? Maligayang pagdating sa oras ng pagninilay at pag-asa. Ngayon, magsasagawa tayo ng isang pagninilay sa mga talata mula sa Biblia na nagbibigay aliw at lakas sa mga oras ng pagsubok at kalungkutan. Ang mga salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng lakas at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Lahat tayo ay dumaranas ng pagsubok. Minsan, tila napakabigat at mahirap tiisin. Ngunit, ang Diyos ay hindi tayo iiwan o pababayaan. Siya ay laging naroroon sa lahat ng oras. Binibigyan tayo ng lakas, gabay, at pagpapalakas ng loob. Kaya't kung ikaw ay nag-aalala, nalulungkot, o nawawala ng pag-asa, makinig at magtiwala sa mga salitang ito ng pag-ibig ng Diyos. Huminga ng malalim, magsanib ang ating mga puso, at maghanda upang makatagpo ng aliw at lakas sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Kaya't hindi tayo matatakot, kahit na ang lupay magalugad at ang mga bundok ay malubog sa dagat. Awit 46, 1-2. Isipin mong ikaw ay nasa isang bangka sa gitna ng dagat, sumasalungso sa malalakas na alon at malupit na bagyo. Parang lulubog ang bangka, ngunit nakakaramdam ka ng hindi may paliwanag na kapayapaan dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang ating kanlungan, ang ating ligtas na puok. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas at kalakasan upang magpatuloy sa laban ng buhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos at sa Kanya tayo nakakahanap ng lakas sa oras ng pangangailangan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mateo 11:28. Minsan tayo ay napapagod, hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. Ang ating mga alalahanin, takot at pasanin sa buhay ay madalas na napakabigat. Ngunit si Jesus ay nagsasabi, "Ibigay mo sa akin ang lahat ng ito at bibigyan kita ng kapayapaan." Siya ay nag-aalok ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Ang Kanyang alok ay isang lakas na magbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan sa gitna ng ating mga pagsubok. Huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at paghingi ng tulong at may pasasalamat, ipagkatiwala ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. Ang pagkabahala at pagkabalisa ay mga karaniwang nararamdaman ng maraming tao. Ang mga alalahanin tungkol sa hinaharap, sa ating pamilya, sa ating kalusugan, at mga problema sa buhay ay maaaring magdulot ng matinding takot. Ngunit ang talatang ito ay nagtuturo sa atin kung paano dalhin ang ating mga alalahanin kay Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kapag tayo ay nananalangin at nagpapasalamat, tayo ay binibigyan ng Diyos ng kapayapaan na hindi kayang maipaliwanag ng sinuman. Ngunit ang mga nagsisihanap sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng mataas tulad ng mga agila. Isaya 40:31. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi laging madali. Madalas, tayo ay nagmamadali at gusto nating agad na makuha ang mga sagot. Ngunit, kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya, binibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang magpatuloy. Kahit sa mga mahirap na panahon, ang Diyos ay nagpapalakas sa atin at tumutulong sa atin na magpatuloy sa ating landas. Tinutulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay, tulad ng isang agila na lumilipad sa hangin
gamit ang hamon ng hangin upang tumaas pa. Kapag nararamdaman mong hindi mo na kayang magpatuloy, alalahanin na ang Diyos ang iyong kalakasan at lakas. Magtiwala sa Kanya at tutulungan ka niya na magpatuloy sa kabila ng lahat ng pagsubok at problema na kinakaharap mo. Ang mga talatang ito ay mga paalala ng walang hanggang pag-ibig at katapatan ng Diyos. Siya ay laging naroroon para sa atin kahit sa pinakamadilim na oras ng buhay at hindi tayo iiwan. Kung naririnig mo ito ngayon, tandaan mo na ang Diyos ay naroroon para sa iyo. Nakikita ang iyong mga luha at naririnig ang iyong mga panalangin. Magtiwala sa Kanya at magpahinga sa Kanya. Ang mga pagsubok ay pansamantala, ngunit ang Kanyang kapayapaan at pag-ibig ay walang hanggan at laging magtatagal.